Sabi ng karamihan ay libre lamang na maging mabuti. Pero kaya mo nga bang gumawa ng kabutihan kung maging ikaw sa sarili mo ay nahihirapan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Noel. Uy paring Noel, bakit pumasok ka pa rin ngayon? Hindi ba't kahapon lang nilalagnat ka pa? Napatigil ang binatang si Noel sa pagmamap ng sahig dahil sa tanong ni Dennis. Ito ang kanyang katrabahong security guard dito sa mall. Sayang naman kasi ang sasahurin kung hindi ako papasok ngayon eh. Tsaka marami akong gastusin sa bahay. May sakit din kasi ang kapatid ko. Tapos marami namang bayarin sa kolehiyo ang nobya kong si Trina. Wala silang ibang aasahan kundi ako. Kaya hindi ako pwede magpahinga. Napakasipag mo naman talaga pare oh. Pero Noel, huwag mong kakalimutan magpahinga ha. Magtatampo sa iyo ang katawan mo kapag masyado mo yung inaabuso. Oo naman pare, alam ko yan. Uminom na rin naman ako ng gamot kanina. Kaya kayang-kaya ko to. Sagot ni Noel na muling itinuloy ang pagmamap ng sahig. Isa nga kasi siyang janitor dito sa mall. Iba ka talaga Noel. Humahanga talaga ako sa husay at dedikasyon mo sa trabaho para lang matulungan ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Bihira lang ang ganyan pare. Hayaan mo, lalo mo lang sipagan. Naniniwala ako na balang araw, malayo ang mararating mo at makakabawi rin sa iyo ang mga taong tinutulungan mo. Napangiti na lamang si Noel dahil sa sinabi ng kaibigan niyang si Dennis. Bagamat sobrang nakakapagod ang kanyang trabaho, unti-unti nga itong naiibsan sa tuwing mayroong mga tao na pumupuri sa kanya. Kilala nga kasi siya bilang isang napakasipag at napakabait na lalaki. Ganado nga rin siyang pumasok sa araw-araw sa trabaho. Madalas pa nga, ibinibigyan siya ng tip ng mga customer sa mall dahil sa pagiging magalang, matulungin, at palangiti niya. Matapos ang kanyang trabaho, maaga rin siyang umuwi at mayroong dalang pasalubong para sa kanilang pamilya. Wow kuya, maraming salamat po sa dala niyong tinapay. Tuwang-tuwang sabi ni Miko habang mabilis na kumukuha ng isang tinapay mula sa supot. Sa susunod po kuya, huwag niyo na po kaming bilhan ng mga tinapay o pasalubong. Itira niyo na lamang po yan para sa sarili mo. Hindi ko ba po kasi kayo nakikitang bumibili ng mga bagong damit o sapatos para sa'yo. Lagi niyo na lang po kaming inuuna. O di kaya naman si Ate Trina. Malawak na napangiti si Noel sa kanyang narinig. Huwag niyo na akong lalahanin. Ayos pa naman itong sapatos ko eh. Tingnan niyo oh, buong buo pa. Tsaka hindi ko na rin kailangan ng mga bagong damit. Kung hindi pa sira, di ba? Pero kuya, mas maganda rin kung nagtitira ka para sa sarili mo. Alam naming palagi kang pagod sa trabaho mo. Kaya dapat lang, i-reward mo rin ang sarili mo kahit papano. Paalala nga sa kanya ni Ray na halatang nag-aalala para sa kanyang kuya. Wala ito mga kapatid. Ayos lang ako. Huwag niyo na akong isipin pa. Nga pala, tirahan niyo ng tinapay sila nanay at tatay ha. Magpapahinga lang ako saglit. Sabi ni Noel bago saglit na umupo sa napakaliit nilang sala. Habang tahimik na minamasdan ng binata ang kanyang mga kapatid, napangiti ito. Kahit na pagod mula sa trabaho, napapawi ang lahat ng iyon sa tuwing nakikita niyang masaya at maayos ang kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang mga ito at pinangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan muna si Noel sa bahay ng kanyang nobyang si Trina. Masaya nga siyang sinalubong nito ng isang mahigpit na yakap. O mahal,
Buti na padaan ka. Pasensya ka na ha, kung madalas tayong hindi nagkikita. Napakadami ko rin kasi mga project na kailangan tapusin para sa school eh. Sabi ni Trina habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa bag. Ayos lang yun, Trina. Ang totoo niyan, dumaan ako dito dahil sumahod na ako kahapon. Bibigyan sana kita ng panggastos mo. Nakangiting sambit ni Noel, sabay abot ng isang sobre. Napangit naman kaagad si Trina habang maingat na kinukuha ang sobre. Talaga ba? Napakabait mo talaga sa akin, mahal. Gustuin ko matanggihan yan, pero hindi ko magagawa. Lalo pa, ayoko nang makikita nangungutang sila nanay at tatay sa ibang tao para lang igapang ang pag-aaral ko. Mabuti na lang talaga, nandyan ka, Noel. Hinawakan ni Noel ang kamay ng dalaga at tumingin ito sa kanyang mga mata. Huwag mo nang isipin pa yun. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo noong nililigawan pa lang kita na gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Mahal na mahal kita, Trina. Kaya susuportahan kita ng buong puso sa abot ng makakaya ko. Hindi kita papabayaan. Namula si Trina at napaluhan ng bahagya sa sinabi ng kanyang nobyo. Mahal na mahal din kita, Noel. Hayaan mo talaga, balang araw. Masusuklian ko rin ang lahat ng paghihirap mo para sa akin. Pangako yan. Alam ko rin naman, hindi lang akong tinutulungan mo, pati na rin ang pamilya nyo. Ngumiti si Noel at marahang hinaplos ang buhok ni Trina. Mahal ko, Trina, tandaan mo, hindi ako nanghihingi ng anumang kapalit o sukli. Ang gusto ko lang, makapagtapos ka, maabot mo ang mga pangarap mo, at makita kang masaya. Doon pa lang, nanalo na ako. Ikaw talaga, Noel. Napakswerte ko talaga dahil nakilala kita, mahal. Naging magaan ang buhay ko sa tuwing nasa tabi kita. Napakswerte ko rin, Trina, dahil isang masipag na babae ang nobya ko. Sige nga pala, alis na ako ha. Baka maliit pa ako sa trabaho ko. Mag-iingat ka palagi. Ikaw din, Noel. Huwag mong kakalimutang uminom ng gamot kapag masama ang pakiramdam mo. Nakangiting paalala ni Trina. Habang naglalakad palayo, ramdam ni Noel ang init na pagmamahala nila ni Trina. Sa kabila ng pagod at sakripisyo, alam niyang sulit ang lahat dahil sa pangarap nilang magkasamang bumuo ng mas maganda at mas maayos na buhay. Noong makarating na nga sa mall na kanyang pinagtatrabahuhan, mas lalong dinoble ni Noel ang sipag niya sa trabaho. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer nang hindi inaasahang makita niya ang ilan sa mga dati niyang kaibigan noong high school pa lamang siya. Magaganda ang suot ng mga ito. Halatang maayos ang estado sa buhay at malayo sa kung anong meron siya ngayon. Bagamat nakaramdam siya ng konting hiya, nagawa pa nga rin niyang umiti ng malawak at batiin ang kanyang mga dating kaibigan. Robby, Miguel, kumusta na kayo? Naalala niyo pa ba ako? Tanong ng binata. Umaasa siya na matutuwa ang kanyang mga dating kaibigan kapag nakita siya. Nagtama ang mga tingin nila. Pero halata ang halong pandidiri at pagkatawa sa mukha ng dalawa. Sino ka ba? Tanong ni Miguel. Kunot noo habang tinitingnan si Noel mula ulo hanggang paa. Ako ito, si Noel. Matalik tayong magkakaibigan noong high school pa lamang tayo, di ba? Hindi niyo ba talaga ako naaalala? Tinitigan siya ng dalawa. Pero sa halip na maging masaya, nakita niya ang panunuya sa kanilang mga mata. Hoy, hindi ka namin kilala. Wala kaming kaibigan janitor.
Sagot ni Roby sabay tawa. Sigurado ba kayo? Hindi nyo ba naaalala na tayong tatlo ang laging magkakasabay kumain at maglaro noon? Hoy, huwag ka rin masyadong mangarap. Hindi kami nagkaroon ng kaibigan na mahirap. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sino sa tingin mo magiging kaibigan mo? Kami? Malabong malabo. Oo nga, isang malaking kahiyan kung magiging kaibigan ka namin. Parang binagsakan ng langit at lupa si Noel sa mga salitang narinig niya mula sa kanyang mga dating kaibigan. Pero sinubukan niya na huwag maging emosyonal dahil ayaw niyang makaapekto yun sa kanyang trabaho. Ganun ba? Pasensya na po mga boss kung naistorbo ko kayo. Hindi na ito mauulit. Kaagad na tumalikod ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang pamimili. Iniwan si Noel na balot ng pagkapahiya. Sa mga sumunod na araw, may ilan pa nga rin siya mga dating kaklase at kaibigan na nakita. Alam nga rin niya nakikilala siya ng mga ito. Gayunpaman, tulad ng dati, ni isa sa mga ito ay walang pumapansin sa kanya. At para bang palihim pa nga siyang tinatawanan. Bagamat nasaktan at nalungkot, hindi hinayaan ni Noel na kainin nga siya ng pagkadismaya. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo nga niyang pinagbuti ang kanyang trabaho. Nagpatuloy siya sa pagiging positibo, palangiti, at maasikaso sa mga customer. Dahil alam niya na darating din ang araw na magbubunga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa mga sumunod na araw, matapos ang trabaho, dumaan si Noel sa bahay ng kanyang nobyang si Trina. Pagdating niya doon, nakita nga niya itong abala sa pagsusulat sa notebook habang napapalibutan ng makapal na libro. Hindi maiwasan ni Noel na humanga sa sipag ng kanyang nobya. Bagamat nanggaling din sa isang kapos na pamilya, hindi ito naging hadlang para makapagtapos si Trina ng senior high school at makapasok sa kolehiyo. 5 taon na nga niyang tinutulungan ang kanyang nobya sa pag-aaral. At ngayong 1 taon na lamang sa kolehiyo, ay makakapagtapos na nga rin ito. Trina, mahal. Tawag niya dito. Dahilan para mapatingala ang dalaga at bigyan siya ng isang matamis na ngiti. Uy mahal, buti naman na dumaan ka. Kumusta ang trabaho mo? Tanong ni Trina at mabilis nga rin niligpit ang mga libro. Ayos lang naman. Medyo nakakapagod, pero kayang-kaya ko. Kinakaya ko pa rin. Sagot ni Noel habang inilalabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Pala mahal, kailangan mo pa ba ng pera? Ito, may extra pa ako dito. Nahihiya namang tumingin si Trina sa sobre. Hindi na kailangan mahal. Napakarami mo nang naibigay sa akin. Naisip ko lang kasi, parang masyado na ako nakadepende sa'yo. Ngumiti naman si Noel at hinawakan ang kamay ng kanyang nobya. Ayos lang naman yun. Nagtatrabaho ako para sa'yo at para sa pamilya ko. Masayang-masaya ako na natutulungan kita dahil mahal kita. Di ba nga ang sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kaya ito, ginagawa ko. Pero mahal, dahil naman sa ginagawa mo, wala nang natitira para sa'yo. Sigurado ka ba? Wala kang gustong gawin o matupad para sa sarili mo? Sandaling natigilan si Noel at bumalik sa kanyang isipan kung gaano kataas ang kanyang pangarap noon para sa kanyang sarili. Alam mo naman mahal, marami rin akong pangarap para sa sarili ko. Sa totoo lang, gusto ko maging abogado.
Pero alam ko, malabo na yung mangyari. Dahil magastos yun. Magastos ang mag-aral. Kaya mas pinili ko na lang na kayo na lang ang unahin ko. Ikaw at ang pamilya ko. Kapag naabot ko na ang pangarap nyo, tsaka ko nang siguro pagtutuunan ang sarili kong pangarap. Kayo muna sa ngayon. Namangha talaga si Trina sa sagot ng kanyang nobyo at hindi niya mapigilang mapaluha. Yan ang dahilan kung bakit kita minahal ni Will. Napakabuti mo at hindi ka makasarili. Huwag ka maglala, mahal. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ikaw naman ang tutulungan ko. Sisiguraduhin ko na magiging matagumpay tayong dalawa. At bago tayo bumuo ng sarili nating pamilya, gusto kong meron na tayong sapat na ipon at maayos na buhay. Siguraduhin, mahal. Magtutulungan tayo. Babawi ako sa'yo. Maraming salamat sa pagsisikap mo, Trina. Sana nga, dumating ang araw na yun na pareho tayong magtagumpay at masaya. Napangiti na lang si Noel habang inaalala kung paano nga sila nagkakilala ni Trina. Noong una, hindi niya inakala na ang simpleng pagkakaibigan nila noon ay hahantong sa 5 taon nilang pagmamahalan. Sigurado na nga siya na si Trina ang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Kaya't anuman ang dumating na hirap, alam niyang sulit ito. Lalo na't para sa pangarap nilang magkasamang makabuo ng magandang kinabukasan. Pero ang hindi akalain ni Noel na habang lumilipas ang mga araw, bigla niyang mararamdaman na parang unti-unti na nga rin ng lalamig ang pakikitungo sa kanya ni Trina. Madalas, pilit na nga lamang niya itong iniintindi. Iniisip niya na baka abala lamang ito sa mga proyekto nito sa paaralan. Pero isang araw, habang abala nga rin siya sa pumamap ng sahig sa mall, bigla niyang napansin si Trina na kasama ang mga kaibigan nito. Hindi niya mapigilang mapangiti sa sobrang saya noong makita nga niya ang kanyang nobya habang siya ay nagtatrabaho. Napatigil siya sa ginagawa para bumati. Mahal, maaga bang natapos ang klase mo ngayon? Hindi pa man natatapos ang kanyang sinabi, agad niyang narinig ang malakas na tawanan mula sa mga kaibigan ni Trina. Mahal? Uy, Trina, huwag mo sabihin sa amin, boyfriend mo ang janitor na yan. Nandidiring tanong ng kaibigan ni Trina na si Dea. Trina, seryoso ka ba? Hindi naman namin alam. Ito pala ang lalaking sinasabi mo na espesyal sa buhay mo. Akala ba namin mayamang doktor ang boyfriend mo? Kung totoong boyfriend mo nga ang lalaking ito, sa tingin ko, kailangan mo na magpo-check up. Baka naman kinukulam ka lang niya. Sabat naman ni Carla habang pinipigil ang kanyang pagtawa. Agad na napatitig si Noel sa kanyang nobyang si Trina. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Pero halata sa mukha ni Trina ang pag-aalinlangan. Pilit nitong iniiwasan na tingnan siya. Mahal, mga kaibigan mo ba sila? Tanong ulit ni Noel. Nalilito at nagbabaka sakali pa rin. Ano bang sinasabi mo? Nagulat talaga si Noel sa biglang pagsigaw ni Trina. Bakit mo ako tinatawag na mahal? Hindi nga kita kilala eh. Kaya ako pinagtatawan ng mga kaibigan ko dahil sa kalokohan mo, kuya. Ano bang akala mo sa sarili mo? Papatulan kita? Napakabastos mo naman. Sino bang manager mo? Isusumbong kita. Kumero talaga ang puso ni Noel sa mga salitang binitawan ni Trina.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa babaeng pinakamamahal niya. Tama ka, Trina. Ang bastos talaga ng janitor na yan. Masyadong ambisyoso. Hoy kuya, siguro nagkakalat ka rin ng kwento na kayo nga no. Kung ako ang nasa posisyon mo, Trina, magtago ka na lang. Baka kung ano pang gawin yan. Napansin ni Noel ang tingin ni Trina. Para bang hindi na ito ang dati niyang nobya na puno ng pagmamahal at pangunawa. Lahat ng inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito ay naglaho sa mga salitang narinig niya. Pasensya na po kayo, ma'am. Kung napagkamalan ko po kayo na nobya ko. Sige po, babalik na lang po ako sa trabaho ko. Hindi na po ito mauulit pa. Mahinang tugon ni Noel. Pilit na itinatago ang sakit sa kanyang boses. Noong bumalik na nga si Noel sa kanyang trabaho, pilit nga rin niyang pinipigilan ang mga luha na gustong kumawala sa mga mata niya. Napakabigat ng kanyang kalooban, pero pilit niyang iniisip na hindi siya dapat panghinaan ng loob dahil hindi niya gustong makaapekto ito sa kanyang trabaho. Noong makauwi na nga si Noel sa kanilang bahay, laking gulat niya noong makita si Trina na nakatayo sa labas at mukhang mayroong mabigat na nais sabihin. Mahal, pasensya ka na sa lahat ng mga sinabi ko kanina ha. Hindi naman yung totoo eh. Naipit lang ako sa sitwasyon dahil nagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Mariing tinitigan ni Noel si Trina at doon niya naramdaman ang kaba at pagsisisi sa boses nito. Trina, hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko naman. Sagot ni Noel. Bagamat mayroon pa ring bahid ng sakit sa kanyang boses. Hindi ko naman talaga gustong ipahiya ka sa harap ng mga tao. Hindi ko rin ikinakahiya ng janitor ka. Ikaw ang sumusuporta sa akin sa pag-aaral ko. At hindi ko kailanman makakalimutan yun. Trina, huwag ka nang humingi ng tawad sa akin. Mahal na mahal kita. Kaya palagi kitang iintindihin. Naiintindihan ko rin naman kung nahirapan kang ipaliwanag ang relasyon natin sa harap ng mga kaibigan mo. Pero mahal, gusto ko lang malaman mo na hindi importante sa akin kung ano ang trabaho mo. Ang mahalaga, ginagawa mo ang lahat para sa akin at sa pamilya mo. Sambit ni Trina at mahigpit nga siyang niyakap. Nawala ang bigat ng nararamdaman ni Noel sa yakap na yun. Kahit pa masakit ang nangyari sa araw na yun, naging sapat ang paliwanag at paghingi ng tawad ni Trina para maibisan ang bigat na kanyang nararamdaman. Simula noon, mas lalo pa nga rin nagsikap si Noel sa kanyang trabaho. Mas naging maingat nga siya sa pagtitipid para mas marami nga siyang maibigay kay Trina at sa kanyang pamilya. Kahit wala na nga ring matira para sa kanyang sarili, palagi niyang inuuna ang kapakanan ng mga mahal niya sa buhay. Para kay Noel, ang sakripisyo niya ay maliit na bagay kumpara sa katuparan ng pangarap ng mga taong mahalaga sa kanya. Subalit, sa kabila ng lahat ng kabutihan at pagsisikap niya, ang mundo ni Noel ay tuluyang gumuho noong malaman na nga niya ang masakit na katotohanan. Hindi nga niya inaakala na ang babaeng minahal niya ng buong puso at sinakripisyohan niya ng lahat ay magagawa pala siyang lokohin. Isang gabi, matapos ang trabaho, hinarap niya si Trina para malinawan sa kanyang mga nakita. Nasaksihan niya kasi ng kanyang mga mata na may kasama itong ibang lalaki.
Trina, sino ang lalaking yun? Tanong ni Noel. Pigil ang boses, ngunit bakas ang panginginig. Totoo ba ang nakita ko? Matagal mo na ba ako niloloko? Hindi agad makatingin si Trina sa kanya. Nag-iwas ito ng tingin. Ngunit kalaunan ay sumagot din. Wala lang yun, Noel. Katrabaho ko lang si Patrick. Huwag mo akong gawing bulag, Trina. Kitang-kita ko ng dalawang mga mata ko na magkahawak ang mga kamay nyo. Magkayakap pa kayo. Ganun ba ang magkaibigan? Hoy Noel, pwede ba? Huwag mo nang gawing komplikado ang sitwasyon. Ang dami ko nang iniisip sa bahay. Tapos idadagdag mo pa ang selos mo? Selos? Gusto mo bang sabihin na maligmata lang ako? Aminin mo na lang, Trina. May relasyon ba kayo ng lalaking yun? Sa pagkakataong yun, inaubusan na nga ng pasensya si Trina at nagbitaw ng salitang nagdulot ng matinding sakit sa puso ng binata. Oo, Noel. Sunod-sunod ang pagpatak sa luha sa mga mata ni Noel. Para bang pinipiga ang kanyang puso. Matagal na ba yun, Trina? Oo. 1 taon na rin. Simula na magtrabaho ako. Si Patrick na ang karamay ko. Wala ka na ring oras para sa akin, di ba? Mas inuuna mo pa ang pamilya mo kaysa sa akin. Kaya noong mga panahon na kailangan ko na kausap, si Patrick lang ang sumalo sa akin. Siya lang ang nakakasama ko. Grabe ka naman, Trina. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Ginawa ko ang lahat para sa pamilya ko. Oo. Pero ginawa ko rin ang lahat para sa'yo. Inubos ko ang lahat ng ipon ko. Ang lahat ng meron ako. Para lang mapatapos ka ng kolehiyo. Tinulungan kita sa lahat ng bagay. Hindi pa ba sapat yun? Ginawa mo nga ang lahat ng yun. Pero nawawalan ka na ng oras sa akin. At ang totoo, pasensya ka na rin. Hindi na kita mahal. Masaya na ako kay Patrick. Kaya itigil mo na rin ang lahat ng ito. Trina, hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Paano na mga pangarap natin? Napakatagal nating binuo yun, Trina. Lahat ng hirap, tiniis ko. Para lang marating natin ang gusto natin sa buhay. Huwag naman nating sayangin yun. Wala nang mababago. Kahit ano pang sabihin mo, Noel. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Kaya pabayaan mo na lang ako. Hayaan mo na lang ako na maging masaya kay Patrick. Huwag mo na kaming guluhin pa. Sa mga salitang yun, parang tuluyang bumagsak ang mundo ni Noel. Hindi na nga niya nagawa pang salungatin ang desisyon ni Trina. Napagtanto niya na kahit anong gawin niya, hindi na nga may babalik pa ang dati nilang samahan. Mahal na mahal niya si Trina. Pero mas pinili nga nito na lumigaya sa piling ng iba. Napaksakit ng pangyayaring yun sa buhay niya. Dahil ang babaeng inaakala niyang makakasama niya habang buhay, ibinuo niya lang para sumama sa ibang lalaki. Sa kabila ng napakasakit na pinagdaanan niya, hindi pa nga rin sumuko si Noel. Nanatili siyang matatag at habang nagkakaedad, hindi lamang sa kanyang pamilya, kung hindi pati na rin sa mga taong nakakilala sa kanya. Isa siyang maaasahang tao at palagi nakangiti kahit paminsan
Pagod na nga rin siya sa araw-araw niyang pagtatrabaho. Isang gabi, habang nagkakape siya sa kanilang lumang bahay, kasama ang kanyang nanay na si Aling Lina, napansin nga nito na tila malalim ang iniisip ni Noel. Anak, mukhang malalim ang iniisip mo ha. May problema ka ba anak? Sambit ng kanyang nanay habang hinahaplos ang balikat ng anak. Wala naman po nay. Naiisip ko lang po ang mga nakaraan. Sagot ni Noel habang pilit nang umingiti. Alam ko na yan anak. Naiisip mo si Trina no? Tanong ng kanyang nanay. Hindi kaagad nakasagot si Noel. Kaya't muling nagsalita ang kanyang nanay. Alam mo anak, minsan kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tao na minamahal natin ay magtatagal sa buhay natin. Pero yun ang dahilan kung bakit mas dapat tayo magpasalamat sa mga taong natili sa tabi natin. Minsan nga rin po nay, iniisip ko, siguro kung hindi siya umalis, iba siguro ang buhay ko ngayon. Pero kung iisipin ko naman, kung hindi rin nangyari yun, baka hindi ko rin nagawang tumutok sa inyo at sa mga kapatid ko. Masaya naman po ako na makita silang masaya at matagumpay sa buhay. Masaya po ako na natulungan ko ang mga kapatid ko. Napangiti ang kanyang nanay. Anak, hindi ka man nagkaroon ng sariling pamilya, pero napakaraming tao ang naging bahagi ng buhay mo. Hindi lang kami ng mga kapatid mo ang nabihiyaan ng kabutihan mo. Tingnan mo nga mga kapitbahay natin. Hindi ba't ikaw din ang unang nilalapitan nila kapag mayroon silang problema? Napatango si Noel. Totoo nga yun. Madalas siyang lapitan ng mga tao sa kanilang lugar para humingi ng payo o tulong. At lagi nga siyang handang tumulong kahit sa maliit na paraan. Alam mo nay, sa tingin ko po, ito na nga talaga ang misyon ko sa buhay. Ang tumulong sa mga tao sa abot na makakaya ko. Masaya na po ako sa ganito. At dahil dyan anak, sobrang ipinagmamalaki ka namin ng tatay mo. Hindi sa dami ng pera o tagumpay nasusukat ang tunay na halaga ng tao, kung hindi kabutihan at malasakit sa ibang tao. Habang tumatanda si Noel, naging mas malinaw sa kanya ang halaga ng buhay na puno ng malasakit at pagmamahal, bagamat hindi niya naabot ang kanyang sariling pangarap na maging abogado o magkaroon ng sariling pamilya. Napagtanto niyang marami pa ring rason para maging masaya siya sa buhay. Sa huli, si Noel ang naging haligi ng kanilang pamilya at kapitbahay. Isang inspirasyon sa marami at isang paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit o kalaki, ay lagi mayroong mabuting epekto sa ibang tao. Isang gabi naman, habang papauwi si Noel mula sa kanyang trabaho, nadaanan niya ang isang eksena sa gilid ng kalsada. Isang lalaking foreigner ang napapalibutan ng tatlong lalaking lasing at inaapi nga ito. Mukhang walang magawa ang foreigner at halatang takot na takot. Mabilis na tumakbo si Noel papunta sa gulong yun. Hoy, tumigil nga kayo sa mga ginagawa nyo. Sigaw niya. Puno ng tapang. Kahit mas malaki nga sa kanya ang mga lalaking ito. Lumingon ang isa sa mga lasing at tumawa ng malakas. Oy paring janitor, ikaw pala yan. Ano bang pakialam mo dito? Gusto mo ba?
Sumama ka na rin sa gulo? Hindi nagpatinag si Noel. Wala kayong karapatan ng manakit ng ibang tao. Lalo na sa kanya. Isa siyang dayuhan. Hindi nyo ba naisip? Nakakaya ang ginagawa nyo? Bitawan nyo siya. Aba, ang tapang mo naman pala oh. Baka gusto mo matikman ang kamao namin. Sabat pa ng isa. Sabay lakad papalapit kay Noel. Sa halip na umatras, hinarap nga ni Noel ang mga lalaking ito. Kung sa tingin nyo, natatakot ako sa inyo, nagkakamali kayo. Lumayas na kayo bago pa mayroong masaktan. Sa kabila namang sinabi ni Noel, hindi nakinig ang mga lasing na lalaki. Bigla nilang sinugod si Noel. At kahit sinubukan niyang lumaban, napuruhan nga siya ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa kalsada pero tumayo kaagad. Samantala, sinamantala naman ng foreigner ang pagkakataong yun para magsalita. Tama na po. Hindi ko po kayo ginagulo. Ayoko po ng gulo. Pakiusap. Tama na po. Pero hindi pinansin ng mga lasing na lalaki ang pakiusap nito. Nagtipon-tipon na nga rin ang ilang mga tao sa paligid. Napansin nga ito ng mga lasing. Kaya't nakaramdam na nga rin sila ng takot. Lalo pa noong marinig nila na mayroong paparating na mga pulis. Noong makaalis na nga ang mga lasing, kaagad na rin nilapitan ni Noel ang lalaking foreigner. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa gulo ha? Buti na lang hindi ka nasaktan. Salamat po Manong. Malaking tulong po ang ginawa nyo. Sagot ng foreigner. Hirap pa rin sa pagtatagalog, pero halata ang sinseridad sa boses nito. Hindi ko po alam ang gagawin ko kanina. Napakabait nyo po. Ngumiti si Noel kahit ramdam ang sakit sa kanyang katawan. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Mag-ingat ka sa susunod ha. Ipinilit ng foreigner na ihatid si Noel sa ospital. Pero tumanggi ito. Ayos lang po ako. Magpapahinga lang po ako at ilibas din ito. Ang mahalaga, ligtas ka na. Huwag ka na rin pong maglalakad sa kantong ito ng mag-isa ha. Marami talaga ang loko-loko dito. Pagka-uwi ni Noel, ay talagang masayang masaya siya. Dahil kahit lubos nga siyang nasaktan, alam naman niya na ngayong araw, naging instrumento siya para mailigtas ang buhay ng iba. Sa kabila ng kirot ng katawan, masaya nga siyang nakatulong at napatunayan muli sa sarili na ang paggawa ng tama ay talagang napakasarap sa pakiramdam. Noong sumunod na linggo naman, habang si Noel ay nasa bahay at nag-aasikaso, biglang mayroong kumatok sa kanyang pinto. Laking gulat talaga niya noong makita dito ang foreigner na kanyang tinulungan noong isang gabi na mayroong dalang mga pagkain. Maraming salamat sa tulong mo sa akin, sabi ng foreigner na may matamis na ngiti sa kanyang muka. Walang anuman po, sagot ni Noel. Halatang hindi inaasahan ang kanyang magiging bisita ngayon. Ang totoo niyan, nagmula ako sa isang mayamang pamilya at nag-iisa lamang akong anak. Nandito lang ako para magbakasyon kasama ang girlfriend ko. Gusto ko lang din sanang ibalik ang kabutihang ginawa mo para sa akin bago ako bumalik sa tunay kong bansa. Sir, hindi ko po kailangan ng anumang kabayaran. Basta ang importante, nakatulong ako. Masaya na po ako sa bagay na yun, sagot ni Noel. Hindi matanggal ang pagbaba sa kanyang tono. Alam ko na hindi mo inaasahan ito.
Pero gusto ko sanang magbigay ng tulong bilang pasasalamat dahil utang ko sa iyo ang buhay ko. Marami akong ari-arian at walang silbi ang lahat ng iyon kung hindi ko maibabalik ang kabutihan sa mga katulad mo at tumulong na walang hinihinging kapalit. Karapat-dapat lang yun para sa iyo. Kaya sige na, hayaan mo na akong tulungan ka. Pero sir, hindi ko po talaga kailangan ng mga material na bagay. Ang tulong ko po sa inyo ay mula sa puso ko. Alam ko naman yun. Pero sana sa ngayon, pagbigyan mo ako, natanggapin mo ang tulong ko. Isa itong paalala na ang kabutihang ginawa mo ay hindi nakakalimutan. Isa itong simbolo ng aking pasasalamat. Sa huli ay wala na rin nagawa si Noel kung hindi tanggapin ng buong puso ang kapalit na tulong ng foreigner sa pag-aakalang maliit na tulong lamang yun. Nakikita ko ang tunay mong pagkatao, Noel. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, nandito lang ako. Kinabukasan ay muli nga siyang dinalaw ng foreigner sa kanyang bahay. At doon, tuluyan nga talaga nagulat si Noel sa isang napakalaking biyaya na naghihintay sa kanya. Napag-alaman niya rin na ang foreigner na ito ay malaprinsipe sa sobrang yaman. Lumapit ito sa kanya na may daladalang dokumento. Ano po ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Noel, binibigyan kita ng milyones at isang malaking mansyon. Hindi mo na kailangan pang maghirap. Nais kong matulungan ka para magtagumpay at makamit lahat ng mga pangarap mo. Alam ko namang pinagdaanan mo noon dahil pinabackground check na kita. Kaya masasabi ko talaga, karapat-dapat lang sa iyo ang lahat ng yan. Ang lahat ng mga tulong na yan. Pero sir, masyado pong malaki ang tulong nyo. Hindi ko po alam kung paano po ito tatanggapin. Huwag mo nang isipin pa yan, Noel. Ang kabutihang ginawa mo sa akin ay hindi mo tutumbasan ng pera. Kaya alam kong kulang pa ito sa pagligtas mo ng buhay ko. Dahil sa malaking tulong ng foreigner, pagmula noon, hindi na nga kailangan pang magtrabaho ni Noel sa araw-araw. Sa halip, nagkaroon siya ng pagkakataon para makapagpatayo ng negosyo at mapabuti pa ang kanyang buhay. Sa bagong mansyon na kanyang tinanggap, hindi niya maipaliwanag kung gaano nga talaga siya kasaya dahil matagal na nga niya itong pangarap. Habang ang buhay ni Noel ay unti-unting nagiging magaan at masagana, hindi nga niya nakalimutan ang kanyang mga pinagmulan. Ipinapangako nga niya na gagamitin niya ang kanyang yaman para matulungan ang mga nangangailangan at mapabuti ang kalagayan ng iba, tulad ng pagtulong na ginawa sa kanya ng foreigner para magbago ang takbo ng kanyang buhay. Isang araw, naisipan ni Noel na pumunta sa mall kung saan siya dati nagtatrabaho para tulungan ang kanyang mga tunay na kaibigan doon. Subalit, hindi niya inaasahan na muli nga niya makikita dito ang kanyang dating nobya. Noong makita nga ni Noel si Trina at ang asawa nga nitong si Patrick, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigla dahil matagal na nga rin silang hindi nagkikita at wala na nga siyang balita dito. Noel, hanggang ngayon ba janitor ka pa rin? Nakita ni Noel ang reaksyon ni Patrick na tila nandidiri sa kanya. Mabuti na lang talaga at hindi siya naging asawa mo, Trina. Dahil kung hindi, maghihirap lang ang buhay mo at ang magiging anak nyo. Dahil janitor lang siya. Saan ba makakarating ang kakarampot niyang sahod? Di ba wala? Mamamatay lang kayo sa gutom. Ang mga salitang yun ay tila mga pana
na tumama sa puso ni Noel. Pero sa halip na magpatalo sa sakit ng mga salitang yun, nagpatuloy nga siyang umiti. Mabuti nga at tama ang desisyon ko, Patrick. Kamusta ka na ba, Noel? Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong trabaho? Tsaka hindi ka ba nag-iisip? Paano na ang asawa at mga anak mo? Paano mo sila matutulungan kung hindi ka pa rin umaalis sa ganitong trabaho? Nakakadiri. Ang baho-baho. Tagalinis ka ng kalat ng iba. Trina, maayos naman ang lagay ko. Hindi rin naman ako nagkaroon ng asawa at anak. Kaya hindi ako naghahangad ng malaking sahod. Wala rin naman ako nakikitang mali sa pagiging janitor. Nakakalungkot naman pala ang buhay mo, Noel. Pero para sabihin ko sa'yo, marami pang ibang trabaho sa labas ng mall na ito. Bakit hindi mo giyahin itong asawa kong si Patrick? Sa isang kumpanya siya nagkatrabaho. Kaya sigurado ako, sa susunod na mga taon, mas lalong giginhawa ang buhay namin. Ay nako, Trina. Huwag ka nang umasa pa na may mararating ang lalaking yan. Hindi nga siya nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Kaya imposible naman na yumaman siya at magkaroon ng isang magandang buhay. Hanggang pangarap na lang niya ang mga bagay na yun. Sigurado yun. Natatawang dugtong pa ni Patrick. Nagpatuloy sa tawanan ang mag-asawa. Sasagot na nga sana si Noel sa kanila, pero mayroong biglang lumapit na 3 matangkad na bodyguards na may hawak ng mga suitcases at mga dokumento. Sir, nakahanda na po ang kotse. Baka pumalit ka na sa flight nyo patungo sa Amerika. Sambit ng isa sa mga bodyguards. Nagulat talaga ang mag-asawa sa sinabi ng bodyguard ni Noel. Anong ibig sabihin nito, Noel? Bakit pupunta ka sa ibang bansa? Tsaka sino sila? Tanong ni Trina. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwala. Magbabakasyon lang ako, Trina. Ang totoo niyan, hindi na rin ako janitor dito sa mall. Tumigil na ako sa pagtatrabaho dahil mayroon akong mga negosyo. Sa puntong yun, ituloy ang napagtanto ni Noel ang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging janitor na puno ng pagsasakripisyo at pangarap, siya ngayon ay isa na ngang matagumpay na tao na may-ari ng iba't ibang negosyo. Nabibili na niya ang lahat ng kanyang gusto at napupuntahan na nga niya ang mga lugar na nais niyang puntahan. Kayo ba? Trina, Patrick, kamusta na ang buhay niyo bilang mag-asawa? Habang nagsasalita si Noel, si Trina at Patrick ay parehong nagulat at hindi malaman kung ano ang kanilang sasabihin. Ang mga salitang binitawan nila kanina laban sa kanya ay nagdulot ng kahihiyan sa kanila. Si Trina, na noon ay nagbitiw ng mga masasakit na salita, ay nahulog ang mukha sa hiya. Si Patrick naman ay hindi rin makapaniwala sa kanyang narinig. Noel, pasensya ka na sa mga sinabi namin. Nagbibiro lang naman kami eh. Nahihiyang sambit ni Trina. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin. Pero nga pala, gusto ko lang ding sabihin sa'yo na mayroon palang magandang rason kung bakit hindi tayo nagkatuluyan. Maraming salamat sa lahat, Trina. Matagal na kitang napatawad sa kasalanang ginagawa mo sa akin. Sana hindi mo na rin pagtawanan ang pagiging janitor dahil isa itong marangal na trabaho. Mahabang paliwanag ni Noel. Matapos ang revelasyong yun, nalaman din ni Trina at ng asawa nitong si Patrick na talagang matagumpay na nga sa buhay itong si Noel. Kaya't nabalot nga sila ng matinding inggit.
Napakahirap nga kasi ng kanilang buhay ngayon at halos araw-araw ay kinakabos nga sila sa kanilang mga pangangailangan. Nagpapanggap lamang din sila na masagana ang kanilang buhay. Samantalang si Noel naman ay masayang masaya na nga sa kanyang bakasyon habang pumupunta siya sa iba't ibang bansa at inaasikaso ang kanyang mga negosyo. Doon niya napagtanto na napakarami nga niyang mga nalaman sa buhay at isa sa pinakamahalagang aral na nakuha niya ay ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Nalaman niya na kapag ang puso mo ay tapat at ang intensyon mo ay puno ng kabutihan, hindi lamang ang mundo ang magiging magaan, kung hindi ang biyaya ay dumadaloy pabalik sa iyo nang higit pa sa iyong inaasahan. Natutunan din ni Noel na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa kabutihan na nagmumula sa puso niya na siya nagbibigay ng halaga sa ating buhay. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Noel. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang paggawa ng kabutihan ay isang gawain na likas sa isang taong mabuti ang kalooban. May kapalit man o wala, palagi nating iisipin na nakikita ito ng nasa itaas. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.